Velasco. I've been a sports broadcaster and journalist for 40 years. Sa panahong yon, I've covered sports at every level all over the world. Now, I'm on the hunt for the hidden moments of the games everywhere, turning points, curious events, and unusual personalities of every sport. Samahan niyo ako as I find your favorite secret sports stories. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit 12 rounds lamang ang boxing? Ngayong linggo, babalikan natin ang laban na nagbunga ng pagkamatay ng ilang tao at ang dahilan kung bakit naging 12 rounds lamang ang mga championship bout. Noong nagsimula ang modern boxing, naging unli po ito. Ibig sabihin, walang takdang oras ang isang round. Sa katunayan, ang round 1 ay magtatapos lamang pag natumba na ang isang boksingero. Maaring ilang minuto lang ito o higit isang oras. Noong una ay wala pang ang weight division, kaya maraming laban ang hindi patas. Unti-unti, binago nila ang mga patakaran nila. Noong World War I, iniklian ang mga bout mula 20 rounds hanggang 15. Kaya lang, ang mga boksingero ay lumalaban ng minsan 2 beses sa isang buwan. Kala nila, ligtas na ang mga boksingero. Nagkamali sila. Noong November 13, 1982, si Ray Boom Boom Mancini ang WBA World Lightweight Champion. Ang record niya ay 24 na panalo at iisang talo. Mabagsik, gwapo at malakas humatak ng crowd. Kaya hinanapan nila siya ng isang matinding makakalaban. Sa kabilang corner, si Duk Koo Kim. Matapos makalikob ng isang respetableng 29 wins and 4 losses record bilang isang amateur, nag-pro siya noong 1978. Matapos ang 4 na taon, nakuha niya ang Orient Pacific Boxing Federation Championship. Hinirang siyang number 1 contender at lalaban kay Boom Boom Mancini. May ilang problema ang labang ito na hindi pinansin ng mga promoter. Una, ngayon lang makakapunta ng North America si Duk Koo Kim. Sa katunayan, minsan pa lang siya lumalabas sa Korea at pumunta ng Pilipinas para lumaban. Pangalawa, hirap siyang magpababa ng timbang para pumasok sa 135-pound weight limit. Maraming nagsasabi, mismatch itong laban na ito. Ang nakakakilabot pa, sinabi ni Kim na either he dies or I die. At sinulat niya sa isang lampshade sa kanyang hotel room ang live or die. Pero ang alam ng karamihan, palaban ang Koreano. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ito ang unang beses na lalaban ng 15 rounds ang Koreano. At totoong nakipagbakbakan siya. Napunit ang tenga ni Mancini, nagsara ang kaliwang mata at namaga ang kaliwang kamay at muntik pang umayaw sa laban. Pero dahil humaba ang bakbakan, lumamang na ang eksperyensyadong Amerikano. At sa simula ng round 13, inupakan niya ng 39 na beses si Kim na tila walang epekto. Pero pagdating ng round 14, tinamaan ng 2 kanan si Kim at bumagsak. Bagamat sinikap niya makatayo, hininto na ni referee Richard Green ang laban sa loob ng unang 19 na segundo. Matapos ang ilang minuto, bumagsak si Kim at nawalan ng malay. Tinakbo siya sa ospital at tinanggalan ng 100 milliliters ng dugo sa kanyang utak. Makalipas ang 5 araw sa November 18, 1982, binawian ng buhay si Duk Koo Kim. Ayon sa doktor, iisang suntok lang ang nagpaputok ng mga ugat sa kanyang utak. Kung mas maikli sana ang laban, marahil ay nabuhay pa siya. Matapos ang 3 buwan, nagpakamatay ang ina ni Duk Koo Kim at iniwanan niyang buntis ang kanyang fiancé na si Lee Young-mi. Noong 1983, nagpatiwakal din ang referee na si Richard Green. Dahil sa malagim na resulta nitong labang ito, marami ang nagbago sa mga rules at regulations ng boxing. Una, iniutos ng Nevada State Athletic Commission na mas maagang ihinto ang laban kung sakaling nag-aalangan sila na tutumba na ang isang boksingero.
Pangalawa, sinimula ng World Boxing Council o WBC ang 12-round limit para sa mga championship bout. Pinagbawal na nila ang 15-round fights. Pangatlo, lumawak ang paggagamit ng medisina at paunang lunas para sa mga boksingero sa loob at sa labas ng ring. Pang-apat, sinimulan na ang standing 8 count para sa isang boksingero na tinamaan ng solido o kaya ay na-knockdown. Bukod pa riyan, ipinagbawal ang paglalaban ng isang boksingero ng 45 days matapos siyang ma-knockout. Bilang pangwakas, nanalo pa ng 4 na sunod na laban si Bumbum Mancini, subalit unti-unti na siyang binabagabag ng kanyang konsyensya. Matapos noon, nagkaroon siya ng 4 na sunod na pagkatalo mula 1984 hanggang 1992 at tuluyan na siyang nagretiro sa pagiging boksingero. Siya ay niluklok sa International Boxing Hall of Fame noong 2015. Ang naging anak naman ni Duke Ko Kim na si Kim Chi-wan ay naging isang dentista. At yan ang ating kabanata para sa linggong ito. Abangan nyo kami sa susunod na Sabado para isa pa sa ating mga Secret Sports Stories.